Mga kababayan, kanina po nagbigay po ako ng video analysis kung saan ay nabisto po na ang 4,000 flood control projects na ipinatupad at pinondohan sa taong 2023 and 2024 ang pumipirma ng special budget release chargeable to the unprogrammed components or the unprogrammed items. Walang iba kundi si Marcos Jr. I was able to watch itong deliberation sa budget sa House of Representatives. And there was a video clip at chinek ko ang tinatanong ni Antonio Tinio. Itong si Antonio Tinio ay urban operative po ito ng CPP, NPA, NDF. Tinatanong niya ang isang representante, parang undersecretary, sa Department of Budget and ganon din sa DPWH. Ang tanong niya doon sa isang undersecretary, sabi niya, sino ang nagpaparelease sa unprogrammed items na mga component ng budget? Ang sagot po ng taga Department of Budget at saka taga DPWH, Department of Budget po. So ano po ang ginagawa para makapagparelease mula doon sa unprogrammed items? Sabi niya, kailangan magkaroon ng special budget request. And then, pipirmahan ng Department of Budget and Management Secretary, DBM Secretary. Hindi niya alam na preparado pala ito. Ang urban operative ng CPP, NPA, NDF, sabi niya, mali. Ang nakalagay sa Executive Order number 292, ibig sabihin po, ito ay existing order mula sa Office of the President. Kaya po, executive order. So, ang executive order po ay isang batas. It has an effect of the law. Halimbawa po, ang batas ay pwedeng manggagaling sa Kongreso. Ipinapasa ng both houses of Congress, sa House of Representatives at sa Senate. Pwede rin po na ito ay jurisprudence, decided cases ng Korte Suprema with finality of decision. At pwede rin po local ordinance. At ang isa po, executive order coming from the President. So there is an executive order 292. At ang binabanggit po doon, sabi ni Urban Operative ng Alliance of Communist Teachers or ACT Teachers Party List, si Antonio Tinio, mali ang nagpipirma para maparelease at lumabas ang pondo at mapunduhan ang unprogrammed items sa budget ay ang Presidente. Hindi nakasagot itong undersecretary at siguro nagbulungan pa, nag-check sila. Sa later on, sumagot siya. Jocelyn Dalida, mga batch ko to sa Iloilo City National High School, sa City High sa Molo. Ang sagot sa kanya, the President signs the budget or the special budget request at ang approval will be done by the President. So therefore, it follows na ang 4,000 flood control projects covering the General Appropriations Act of 2023 and 2024 ang pumipirma upang maparelease ang special budget pertaining sa unprogrammed items para mapunduhan po at doon huhugutin ang flood control projects, hindi po Sir Martin Romualdez. Hindi lamang po ang taga Department of Budget and Management Secretary, kundi mismo ang Presidente. Therefore, ang logic, it follows if the President is the one signing the approval of the special budget release chargeable to unprogrammed items, then ang mga pundo na nare-release papunta sa flood control project nanggagaling sa otorisadong pagpaparelease ng Presidente. Tama, hindi? Siyempre, ang sagot, tama! Kaya mga kababayan, it is worthless. No? Wala nang value ang anumang mga pagkukunwari na ito ni Romualdez at ni Marcos sapagkat it is established that for 2023 and 2024 alone, ang mahigit 4,000 na flood control projects ang nagpa-release, ang nagpondo at nag-implement si Marcos. Matapos po na hinugot ang pondo nito mula sa unprogrammed items. Ano po ang
tinatawag na unprogrammed items sa budget. Ang unprogrammed po, ito ay lump sum budget appropriation na walang items at walang programa pa at wala pang pondo kaagad. So kapag ipinasa ang budget, wala pang pagkukunan kaagad ng pondo ang unprogrammed. Pero hindi ba kayo magtataka mga kababayan, mga kapatid, mga kasama, that for the last 3 budget cycles, hindi po bumababa between 500 billion pesos to 700 billion pesos ang unprogrammed items. Meaning to say, mayroon pong pinaghahandaan kung bakit inilagay ang unprogrammed na napakalaki, 500 billion pesos to 700 billion pesos. At alam din po ni Marcos yan. Saan kinukuhanan ng pondo para mapunduhan ang unprogrammed items? Number 1, utang. Ang mga unprogrammed items po, dahil yan ay gagawin mo at iyong papaandarin, iyong pupunduhan mo, you need to have resources. Saan nanggagaling ang source of fund para sa unprogrammed? Number 1, utang. Kaya for the last 3 years of the Marcos government, ang kanyang annual average na inuutang ay umaabot po sa 1.3 hanggang 1.4 trillion pesos every year. Kaya sa loob ng 3 taon lamang, lumobo ng halos mahigit 4 na trilyong pesos ang utang ng ating bansa. Sapagkat ang unprogrammed items para ma-implement mo at mapunduhan mo at umandar ang gusto mong proyekto dahil hindi yan kasama sa regular item budget, kailangan mong punduhan. At ang nagpapapundo niyan, presidente, hindi lamang po ang DBM secretary. Ngayon, dahil walang pundo pa, unprogram pa nga so mangungutang ang gobyerno. Ayun. And there were 4,000 plus flood control projects na pinapunduhan at pina-implement ni Marcos in the budget cycle 2023 and 2024, amounting to 400 billion pesos. Wow! Terrible! So, pangalawang source ng unprogrammed items in the budget, yung mga new revenue. Kapag may pumasok po na mga bagong revenue o income ang gobyerno, doon mo kukunin at i-allocate mo or i-appropriate mo papunta sa unprogrammed items. So, loan, new revenue, at ang pangatlo, huhugutan mo at kokobrahin mo ang savings ng mga agencies of government, lalo na po ang mga JOCC or the Government-Owned and Controlled Corporation. Doon pala manggagaling. Now you know na bakit taon-taon sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, bagamat wala tayong COVID-19 pandemic, tapos na po, wala din po tayong big-ticket infrastructure projects, kagaya po sa panahon ni Pangulong Duterte na build, at wala din po tayong malalaking infrastructure and development intervention, wala din po tayong industrial intervention upang magkaroon ng manufacturing sector, malago at dinamikong agrikultura, subalit nangungutang tayo ng 1.2 hanggang 1.3 trillion pesos every year. So therefore, saan ito ginagamit? Sa flood control projects. At itong flood control projects from July 2022 na si Marcos na ang presidente up to May 2025, umabot po sa 1.4 trillion pesos ang na-release na pondo para sa flood control projects under Marcos. Wow! At dyan natin makikita ang malaking kalokohan at malaking pang-iinsulto ni Marcos sa katalinuhan at kaalaman ng taong bayan, sapagkat pinapaniwala niya at gusto niyang isustain ang narrative na siya at si Martin Romualdez na pinsan niya ay walang alam at walang kinalaman sa flood control projects. At yan ay sindikato lamang nila Saldico, ng ilang mga kasabwat niya at ng mga taga-DPWH at ng mga kriminal na contractors. Pwede ba yun? Sapagkat mismo ang kaalyado ni Marcos Jr. at ni Romualdez, itong Alliance of Communist Teachers Party List na si Antonio Tinio na urban operative,
ng Communist Party of the Philippines ay kanyang binisto na sa loob lamang po ng dalawang budget cycles, 2023 and 2024, ay mayroon pong mga 400 billion pesos. Humigit kumulang para sa 4,000 plus flood control projects na pinapunduhan, pinangutangan ni Marcos mula po doon sa unprogrammed items. Bingo! Kaya, kung seryoso at sincero ang Senate Blue Ribbon Committee, dapat simulan na po nila sa pagbabalik nila on November 10, itong pagpapatawag sa taga-DBM or Department of Budget and Management sa taga-DPWH para ma-establish that indeed Marcos was the one who signed na maging mapupunduhan at magkakaroon po ng implementasyon ang 4,000 flood control projects in 2 years na ginamit nila ito at chinarge nila sa unprogrammed items. Ayun. So bakit ngayon nagmamalinis ang gobyerno ni Marcos? Bakit? Sapagkat alam nila na ito po ay sasambulat right before their faces. Kaya nga hindi rin po katakataka na pilit na inilihis ni Marcos at ni Romualdez papuntang Ilocos Norte ang pagbubulgar that there were around 5 flood control projects charged to Sandro Marcos. Siya ang proponent, siya din po ang nag-allocate ng mga pundo dito. Wala pang isang taon ang kinontrata na 5 flood control projects under the company or corporation ng Diskaya, yung St. Timothy, yung St. Gerard, tsaka yung Alpha and Omega. 1.7 billion pesos po ang kontrata ni Sandro Marcos dyan na pinasok sa mga Diskaya, and yet wala pang isang taon, wash out at walo po ang mga flood control projects ni Sandro Marcos. Bakit hindi ito imbestigahan? Sapagkat doon sa listahan po na in-evaluate ng Senate Blue Ribbon Committee during the time na nandyan pa si Senator Marcoleta sa pamunuan nito, ang top 3 na mga probinsya na may mga malalaking pondong pumasok in the form of flood control projects at karamihan ghost projects at hindi po ma-establish ng COA ang reality of project implementation at hindi makikita kung ang pondo na ginamit ay tumutugma sa aktual na pagsagawa. Number 1, Bulacan, with more than 80 billion pesos flood control projects. Number 2, Mindoro Oriental, with more than 40 billion flood control projects. And number 3, Ilocos Norte, with more than 30 billion flood control projects. And we're talking only about the 2025 na mga revelations ng mga bilyon-bilyon na pondo na ipinasok, ipinarada at pinalusot papunta po sa Bulacan, papuntang Oriental Mindoro at pati sa Ilocos Norte. And we have received information from Governor Chavit Singson na umaabot po sa 31 billion pesos ang kinontrata na proyekto ng mag-asawang Diskaya. And if we are going to follow itong rule of thumb, ibig sabihin yung kalakaran, according to contractors na mga nagsisiwalat nito, for every project na napupunta sa isang kontraktor, 25% po ang minimum na kinakaltas para maging SOP or Standard Operating Procedure, meaning yun na po ang lagay. So if there were around 31 billion pesos worth of more than 80 projects na napunta sa Diskaya ng mga korporasyon na ito, how much is the 25% SOP or katay ng pamilya Marcos, lalo na ni Bongbong Marcos at ni Sandro Marcos? The 25% of 31 billion, mga kababayan, kulang-kulang po ito sa mga 7.5 billion pesos. Yan po ang tapyas. At yan po ang kaltas. At yan po ang napupunta sa SOP o mga kinukutong mula sa proyekto. 7.5 billion pesos out of the 31 billion pesos po
na napunta na kontrata sa mag-asawang Diskaya. Kaya hindi ito nais ni Marcos na abutin ng investigasyon ng ICI, even ng Senate Blue Ribbon Committee, sapagkat, mga kababayan, sasambulat po ang iskandalo na si Marcos mismo ay pasimuno at ang kanyang anak sa pandarambong na ito na nagaganap in the guise of flood control projects. Ayon. Ngayon, sa pagkakalantad nito sa House of Representatives on the official minutes and record of the deliberation regarding the budget for 2026, it is already established that there were more than 4,000 flood control projects na pinayagan, pinunduhan, pina-implement ni Marcos gamit ang unprogrammed items in the budget, pinangutangan at kinubra ang mga savings ng government agencies lamang masunod ang diskarte nila na magkaroon ng proyektong tinatawag na flood control. 4,000 na mga proyektong ito ay mahigit 400 billion po ang ginamit na pondo at wala pa po sa kalahati ang na-implement dito. Meaning to say, mayroong mga 200 billion na napunta at malaki ang possibility na ito ay naging bahagi po ng kinukutong at ninanakaw. Wow, mga kababayan. Terrible! Ngayon, para po magkaroon ng panabla o magkaroon po ng pangbangga, si Marcos at si Romualdez, gumalaw po ang mga attack dog o mga bulldog nila sa House of Representatives. Isa po dito, itong si Congressman Paulo Ortega. Paulo bang first name niya? Hindi ko alam kung Paulo. Itong si Congressman Ortega from La Union ay palagi niyang idinudugtong na dapat imbestigahan daw ang flood control sa Davao City. At dahil mas marami daw ang mga dinambong at dinurobo na flood control projects sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Exactly the line of resigned at sinipa na DPWH Secretary ni Marcos na si Bunuan, na itinuturo nila na ang Duterte sa Davao ay tagapagtaguyod ng mga maanumaliyang flood control project. Damay-damay, no? Kapal ng mukha talaga ng administrasyon na ito, ka-Eric. I agree. Lakwatsерong News. Good evening, ka-Eric. Good evening po. Ferizada, good evening sa iyo, ka-Eric. Crescenciano Prado, Cesar Ocero, Ortega at si Cedric. Sabi ni Ortega, mas marami daw ang mga kinurakot na flood control projects ng mga Duterte, but he cannot produce the evidence. And even when it was asked directly doon sa mag-asawang Diskaya, when they presented their joint affidavits during the Senate Blue Ribbon Committee, tinanong po sila, bakit ngayon lang ito lumalabas na grabe ang mga SOP at mga hinihingi ng mga tao na mga congressman, taga-DPWH at iba pa, ngunit hindi mo sinasabi na mayroon din yan sa panahon ni Duterte. Ang sagot po na mag-asawa, sapagkat walang humihingi sa panahon ni Rodrigo Duterte. Napahiya si Tito Soto. Nang tinanong yon, wala pong humihingi dahil natatakot sila na mabanatan, sipain, ipakulong, kasuhan at ibunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte. And that was true. It was never perfect, but it was better far off kung ikukumpara sa bulastog at tarantadong gobyerno ni Marcos ang sitwasyon kung paano umiiral ang korupsyon at pandarambong. Malayong-malayo po sa panahon ni Rodrigo Duterte. Ito pa, ang isang attack dog ay si Cedric kung si Cesar Ocero pa. Sulod sa banga, si bangag, sabi ni Elsa Montes Claros. Si Ortega mas kurakot yan sa La Union, ka-Eric. Sabi ni Nel Lin, I agree. Yun po ang lumalabas na mga balita. So young yet so corrupt. Itong si Cedric, sa pagmumukha pa lang parang asido na, lalo na ang lumalabas sa bibig nito. At sabi nila, ang mga Duterte daw ay dapat managot sa korupsyon. Ang tanong sa kanya, where?
filed the cases. Alam natin po na itong sila Asedri, itong sila Ortega, ito po ay mga sip-sip at mga uhaw sa kapangyarihan at kasabwat sa balahibo ng mga mandarambong sa loob ng Kongreso, na ang tawag po ni Congressman Kiko Barsaga, ito ang new normal para sa kanila, ang mga magnanakaw sa loob ng Kongreso. At ito po ay nagpapakita na sa panahon ng kagipitan ni Romualdez at pati ng kanyang pinsan na si Marcos Jr., ang kanilang taktika ay maghalo-halo at guluhin ang sitwasyon, hilain tayo doon papunta sa kanilang pag-aatake at mga paninira at mga maniobra upang tapunan ng putik ang mabuting ginawa at legasiya ni Pangulong Duterte at ng kanyang administrasyon. Sabi ni Cedric, wala daw kupit sa akap. Sinagot niya siya, Cesar, ni Kiko Barsaga. Walang kupit dahil wala nang makukupit. Nandun na inihatid ang pera ng akap sa Forbes Park. Nakakatuwa din itong batang congressman na to, no? Basta wag lang muna siyang manawagan na lusob sa loob ng Forbes. Although gulpi di gulat yon, okay na rin. Nag-deploy ng 2,000 pulis at pinangunahan pa ni John Vic Rimulya. Kaya hindi po sinipot ni Congressman Kiko Barsaga yung 2,000 pulis na nakabarikada po doon sa Forbes Park. Ang daming umaamin na mga korap ka, Eric, pero bakit walang nakukulong? At nakakasuka talaga sapagkat hindi po seryoso ang gobyerno na sila ay maparusahan. When there is no certainty of accountability, of conviction in the criminal prosecution, and there will be no actual and clear implementation of retribution and punishment, ulit-ulit lang po ito. Natawa naman ako sa sagot ka, Eric. yun ang sabi ni Kiko Barsaga. Very witty and sharp itong batang ito eh. Sabi niya, oo, walang nananakaw at nakukurakot sa akap dahil wala ka nang nanakawin, nandun na inihatid na. Sa number 42 McKinley Road, sa Aguado Street sa Malacanang, at pati sa Nara Road doon sa loob ng Forbes Park, pati sa Horizon, at pati sa Valle Verde. Oy, may ibubulong ako sa inyo During the time of 2022 elections, si Saldico po, inarrange na makipag-meeting kay Ka Eric, sa isang direktor pa ng NICA, hindi ko napapangalanan. Kasama ko po si former Director General Alex Paul Monteagudo ng National Intelligence Coordinating Agency. Ang umarap sa amin si Saldico, isa niyang staff, at saka si General Jeffrey Sodosta. Ayan, pinangalanan ko na. Ito po si General Jeffrey Sodosta. Ilonggo po ito. At PMA year, I think PMA Class 79 or PMA Class 78. Mga ganon. At naging Division Commander po sa Bicol, sa 9 Infantry Division. Okay. At naging NICA Regional Director din sa Bicol Region. So to make the story short, nagkaharap kami ni Boy Dracula. Nagulat ako kasi ang putlang-putla ni Dracula, ni Saldico. Siyempre kwento-kwento. Ako Bicol pa siya noon eh. And then, kami tumatakbo sa Sambayanan. Bangon Sambayanan. Okay. Ngayon, biglang hirit ni Saldico. Tinanong siya ni General Monteagudo, kumusta na ang sa Bicol, Congressman? O sabi niya, problema pa rin ng mga NPA dahil nanununog, namimerwisyo. Pero dahil hindi rin namin kayang punduhan ng tuloy-tuloy ang lahat ng mga CAFGO, ang ginawa na lang namin, nag-ambag-ambag kami para magbayad sa NPA. Namutla bigla si Director General Alex Paul Monteagudo. Inamin ni Saldico na nangungulekta siya para sa NPA. At alam nyo ba na 11 years niya bago matapos ang construction ng airport sa Albay sa Daraga. Kung hindi pa dumating si Pangulong Duterte, hindi pa po natapos ang construction ng airport sa Daraga, Albay.
11 years dahil halos taon-taon sinusunugan ng NPA. It took the Rodrigo Duterte administration para ipasiguro na makumpleto ang airport construction sa Daraga, Albay. So si Saldico involved po sa maraming mga anomalya na ito. So pagkatapos ng aming meeting, wala din naman nangyari sapagkat sabi niya tutulungan ko kayo. Pero hindi ko alam anong tulong ang ibig niyang sabihin. Kay Eric, daming corrupt pero hindi naimbestigahan, labo-labo na ang kanilang investigasyon. I agree. No, mga kababayan. Renato deleted a message. Message deleted by Hans Jia. Nagamit ko siguro ano mo siya, Hans Jia, si Renato, no? I-block, no? Hindi ko alam kung paano. Sara Baliw. Okay. I-remove natin siya. Okay. Hindi ko alam paano i-remove dito, no? May, ayan, how do I remove that? Yan. Si Asedri ang tingog party list ni Tamba. Opo, sabi ni Asedric. Kay Eric, si Elsa Montisclaro, sorry. Sino pa mga nandito? Glycerio Ogatis. Kay Eric, bakit hindi pa natatapos ang investigasyon sa mga korap? Okay. Tuloy-tuloy pa po ito sapagkat pilit na dinidribble ni Marcos. Kaya na-meet ko ito sa Saldico, alam ko na kung bakit doon siya nagmi-meeting sa may Shangri-La BGC. Kasi ngayon ko lang nalaman, nandun pala ang Horizon. Ibig sabihin, bumababa lang po siya doon. May binigay bang pera si Saldico? Hindi ko po alam kasi hindi ko po hinarap kung parte sa pera. Pero nakipag-usap siya, natutulungan daw niya ang party list ng Abante Sambayanan. Hindi naman nangyari. Sir, good evening. Taga Bacolod man ko, sabi ni Erickson Villarua. Okay. Ito pa, mga kababayan. Ngayon po, ang mga nagsasalita na ay ang mga alipores ni Martin Romualdez. They're trying to distort the narrative. They're trying to make it appear na ang kurakot at ang korupsyon ay hindi lamang exclusive na nagaganap sa Marcos government. Well, that may be true, pero ang pinakamalubha at pinakamalala dito sa gobyerno ni Marcos. Anong sabi ni Governor Chavit Singson? Hinigitan pa ni Marcos Jr. ang pagnanakaw na naganap during the 20 years martial rule ng kanyang tatay sa kanya 3 taon lang, kulang-kulang pa 3 taon, ay sa flood control pa lang 1 trillion pesos na ang nawala, mga kababayan. And this is the most notorious and scandalous crime of the century involving robbery by the government of the public fund that should be for the people, para sa interes, serbisyo at pakinabangan ng taong bayan, inubos lamang po sa panahon ni Marcos in less than 3 years, mahigit 1 trilyon pesos na pundo ang nawala. At ito ay hindi hamak na higit na mas malaki sa buong 20 years na pamumunong diktadura ng kanilang tatay na si Marcos Sr. Kaya tinagurian po ito na crime of the century. It's a prank lang to ni Kiko Barsaga. Hindi po sila makanakaw ng Tatay Digong dahil kaya ngayon bumabawi sila. Correct. Bitay para sa kanila. I agree. Sapagkat pag wala po ang ganyan na kasiguruhan ng pamamarusa at pananagutan, uulit-ulitin po nila ito. Puro ka-vlog gawin nyo na. O di mag-rally ka na doon. Dapat sayang ang tawag sa'yo kay Eric, tigil ka na ng daldal. Bakit ka nakikinig? Ba't ka nandito? Hindi ka makinig kay Ka Eric kung sayang ang daldal ni Ka Eric. The purpose of this informative and consciousness raising program ni Ka Eric is not about me. Ang magdedesisyon po taong bayan. Kaya po ito, kumakalat ang mga video analysis sapagkat ang layunin nito, pukawin ang taong bayan. So kung ayaw mong makinig, you are free to go. Bakit ka nandyan? Diba? Mga kababayan, hindi po tayo napipikon.
sa mga makikitid ang utak at ang utak sa talampakan ang gagaling. Thank you ka Eric sa iyong mga vlog na importante para sa mamamayan. Knowledge is power. Tama ka Hans Dia. Ito pa, maliban po dito sa operations ni Saldico at itong pagkakaroon ng special project na atakihin si Sara Duterte, may inilinaw din po kanina doon sa kung paano nangyari ang pagkakaroon ng maraming flood control projects na pilit na pinagtanggol ni Marcos Jr. until all of a sudden sumambulat na. Noong July 2024, during sa kanyang State of the Nation address, ay ipinagmayabang at ipinaghambog ni Marcos na nakompleto na daw ang halos 5,500 na mga palayasin mo mga nakikinig dyan kay Eric na mga bangag. Hayaan mo na. Kasi the more sila nakikinig, the more silang nai-irritate. Nandyan naman si Hans Dia, saka si Amic 45, no? Para magkaroon po ng admin or moderator. Pakisabi kay Chavit na mag-sponsor ng transport from Vismin to Manila para makapag-people power. How we wish, no? I tried to talk to him, pero ang plano ni Governor Chavit Singson, kailangan daw muna lumawak ang participation ng youth and student sector bago siya manawagan ng mas malawak pa na pagkilos ng taong bayan. Well, it will take time. Ang naririnig po natin ngayon, puntahan ko muna ito even among the ranks of the Roman Catholic Church, nagkakaroon na po ng bitak o crack. Sapagkat yung unang panawagan ng mga obispo nila at mga pare na puro lang anti-corruption at walang pananagutang tao o sino mang opisyal ng gobyerno, hindi na po mapipigilan ngayon dahil tumataas po ang galit ng mga mamamayan at diskontento sa gobyerno ni Marcos to the point na ang lumabas na survey ngayong araw, Pulse Asia, almost 70% ang hindi na naniniwala, walang believe sa ginagawa ni Marcos Jr. na pagkukunwari na nilulutas at kanyang binibigyang pansin na malutas o lutasin ang problema sa pandarambong at pagnanakaw. Mantakin ninyo, 70% of Filipinos do not appreciate or do not even trust the process of investigation or addressing the issue of graft and corruption under Marcos government. Ibig sabihin po niyan, kahit anong gimmick ang gagawin ni Marcos Jr., kahit anong diskarte ang ipapalusot niya, nawala na po ang antas ng pagtitiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan. Pwede ba tayo na lang ang mag-imbestiga ka Eric? Gawa tayo ng People's Commission. Pwede po yun. Parang People's Truth Commission on plunder and corruption. Pwede no? Ang lahat ng mga gustong mag-whistleblower, i-public forum natin. Magandang suggestion yan. Ang binanggit mo, R. Santos. Hindi ko na makita ang comment mo. Magandang suggestion po yon na why not we hold a parallel People's Investigation Commission or the People's Congress na ang layunin po ay ang lahat ng gustong may kinalaman at gustong magsiwalat ay i-televise po natin, i-live natin sa Facebook, and then parang isang truth commission. No holds barred. And then it is going to be a proceeding kung saan ang maghuhusga taong bayan. I agree to that. At tayo na rin po ang magsasampa ng tinatawag na citizens duty. Request tayo ng mga abogado na mag-assist para magsampa ng kaso laban dito kina Saldico, kina Romualdez, kina Marcos. Magandang proposal yan We will consider that. Na magsagawa po ng Independent People's Commission. Ayun, IPC. At doon po, iimbitahan natin ang lahat ng gustong magtestigo, magsiwalat at magreklamo, i-record natin, and then pipiliin natin ang priority for case build-up. Ayan. Magandang opsyon yan sapagkat wala na pong tiwala ang mga mamamayan dito po sa mga ginagawa ni Marcos na mga pakunwari na diskarte sa Senate Blue Ribbon Committee, sa ICI. People are no longer making any sensible value para pahalagahan pa
ang mga ginagawang ito ni Marcos Jr. And I think napapanahon po yung suggestion na taong bayan na ang mag-imbestiga. Hello nung Jeff, good evening. GAGO yan. Si Saldico, gago yan. Nagalit na nawawala man yung comment nyo. George Gorgonio, sana may tatayong malaking tao at mga impluensyang mamumuno sa sibilyan natin at labanan ang terorismong style na, hindi ko na mabasa, nawawala na. Okay, dito naman muna. They are trying to distort us. Knowledge is power. Opo, yung mga troll. Ako ka Eric, pag wala ang vlog mo, hindi ako makakatulog. Sabi ni Duterte, para sa masa. Thank you for your inspiring words. Last point po ni ka Eric sa live na ito. The accountability of Marcos goes back to the truth that there will be no budget law if there will be no signing by the President. Ayun. No matter how many times na palulusutan po sa insertions of the budget, realignment, at pati po sa mga tinatawag na parking at mga palusot at unprogrammed items, ang lahat ng ito dumadaan sa kompletong budget cycle. And the whole process of the budget cycle, kahit ilang beses kinatay at ginawang istapa, kung hindi po ito pipirmahan ni Marcos, walang mangyayari na budget na pwedeng dayain at palusutin. The way it was established today sa deliberation doon sa Kamara de Representante, mga kababayan, na indeed ang pumirma ng special budget request na nagkakahalaga ng more than 400 billion pesos para sa 4,000 flood control projects chargeable to unprogrammed budget items, ang pumirma ay si Marcos Jr. Therefore, babalik at babalik sa kanya ang pananagutan. Ang kanyang sinasabi na hindi niya inaalam o hindi niya alam na gagawin ang pagnanakaw, may tinatawag po dyan na respondeat superior. Ang ibig sabihin po ng respondeat superior, it is a doctrine and responsibility of leadership na tinatawag na command responsibility. Ayun. Command responsibility niya po ang nangyayari sa gobyerno. Pangalawa, maliban sa doctrine ng respondeat superior, ay malinaw din po na may pananagutan si Marcos sa tinatawag na negligence. Nagpabaya. Kung hindi man nagpabaya, nangonsente at nakipagkonsabo. Conspiring, colluding in order to make the government itself become the facilitator of plunder and massive corruption. And that is betrayal of public trust. And that is culpable violation of the Constitution na pumipirma ka ng budget document to become a law by virtue of becoming to be called as General Appropriations Act, and yet mayroong mga illegal na component na from the very beginning sinabihan ka at winarningan ka na may mga insertions at mayroon pong mga unprogrammed items, and yet pinagpatuloy mo ang pagpipirma. Ayan. Last point po natin nito sa pagpupunto kay Marcos. Bakit hindi niya dinidirekta na mapaimbestigahan at mapabilis ang case build-up, including ang Anti-Money Laundering Council na ipa-freeze order, seizure, and forfeiture laban kay Romualdez at kay Saldico, sapagkat ito ang kanyang mga main co-conspirators. Ito po ang kasabwat ni Marcos. Mantakin ninyo sa Diskaya couple alone, with the revelations of Manong Chavit Singson, 7.5 billion pesos ang estimated na ibinigay na SOP kay Sandro Marcos at kay Bongbong Marcos Jr. kung ang pagbabatayan ang mahigit 80 na mga kontrata amounting to 31 billion pesos sa Diskaya couple in Ilocos Norte. And yet, wala tayong naririnig na anumang paninindigan o pagpapahayag ni Marcos dito, bagkos pilit po nila itong ibinabaon
sa ilalim ng banig upang hindi na maimbestigahan at maibubulgar.